Ang titigas daw ng mga ulo nyo. Ayan, Tambi, makinig ka at sa mga gigil na ma-impeach si VP Sara. Eto, may banat si Chis Escudero para sa inyo. Ito yung video. Sir, na wala silang compliance doon sa number 2 doon sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant. Bilang party litigant. Hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue? Hindi ko trabaho, pawiin yun. Nanggigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko, gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, lahat ng sinabi ko naman nung Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat yon ng Senado, kaya lang kulang na talaga yung panahon. And then, may nagsasabi din kasi like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng impeachment court. Hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. If we're talking precedents, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yun, pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagreklamo niya ngayon. Baka sitting justice or judge pa siya at that time. Hindi lang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yun, papuntong yun? Dinismiss din ng impeachment court yung kaso nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So kung halimbawa Nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis, yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis, di ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final yung depensa nung panahon yun. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon, base sa kagustuhan nila. So, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yun maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Sorry, clarification lang. Yes. Nasagot nyo na rin po ito dati. Pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens? Then dito? the court will decide accordingly. Hindi ko alam. Ayokong pangunahan. Kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok, pwedeng i-modify yon, pwedeng i-abandon yon. Decision ng Impeachment Court yun. Pwede rin pala, sir, na wala silang compliance doon sa number 2 doon sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant, bilang party
bilang party litigan. Hindi naman, pero hindi ko maintindihan. Sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue. Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Mark Coleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your... Wala, kung ano-ano lang. Magkakasama kasi kami dati eh. I was with Senator-elect Mark Coleta in the 13th Congress. Nung congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jinggoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Walang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat sila. Hindi naman porkit magkikita kami, yan lang pag-uusapan namin. Natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man ngayon. Pero may ilan pong mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang... Sabi Nino, asan yung text kong gano'n? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong message na gano'n. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na Hindi makumuha para ng sa akin, magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap. Actually, parang nakatulog lang ako nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours. Pero ang sir, araw. are you still confident na during that time, kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko ano mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sino mamumuno ng Senado. Magiging crucial. Matagal na yun bago pa, nung nanalo siya, siyempre kinongratulate ko siya nung nanalo siya. But that was the last time I talked to him, I think, during the recess. Hindi ko matatawag na panliligaw eh, pakikitungo, normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship? Wala, hindi marami. Meron na. Kasi marami din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir? Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. Ano? Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 10 buwan pa. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yun. Pero magiging open ka, sir, sa term sharing? Hindi ko alam kung saan galing yun, kaya hindi ko komentaryohan yan. Sir, pero Hindi galing sa akin yan. pwede maging option yun, sir? Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan? Hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir? Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Ganon. Sir, other issue. Okay, other topics. Sir, So, yun, sir, yes. other topic din ako. Other topic na? Apa. So, kuya. yung usap-usapan kasi yung supposedly nag-release ng 150 billion daw na pork barrel para sa mga senators. May listahan sila doon na number 1 is Bulacan, 12B, 9B ang Sorsogon, and kaya dalawa yung pangalan nyo na nababanggit na ano ba ito katotoo? Saan nanggagaling kung itong mga ganitong klase? Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, in FLR karamihan ng mga releases. So ng wala- buong gobyerno, ng buong gobyerno. Hindi ko alam kung dahil sa eleksyon, hindi ko na rin natutukan. Pero may ganun nga listahan na May ano? may ganun talaga na list na up to 150 billion for senators. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung total na yon.
May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yun. Sir, other topic. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi hindi automatically released eh. Hindi ka mukha ng dati. Ngayon, kailangan ng sarap. Sir, other topic. Yes. Meron ding mga panawagan to suspend yung mga oil taxes. Tapos pero sabi ng DOE, only Congress can do that. Wala po bang? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na i-final, ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, di magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Hindi ba mali yun? Babalikatin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno, samantalang wala naman yun sa pinroject nilang kita para sa taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80-100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yun. So, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Yung adjustment ng excise tax, which is a fixed amount, binigyan namin sila ng standby authority pero for 2 years lang. Tapos na yun. Nag-lapse na yun ng 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sir, may panawagan din, i-abolish na yung oil deregulation law. Considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo ng langis dahil sa Israel conflict. Kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan na i-abolish yan, pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman mababa, nakakalimutan din naman. So siguro ang kailangan natin gawin ay maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, patanong lang po ito ng COMELEC reporter Yes. namin. Hingi lang po na reaction dun sa BARM Parliament Government Courtesy Resignation dun sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin niyo po ba makaka-apekto raw ito dun sa upcoming parliamentary elections sa October? Hindi pa naman. Malayo pa naman yung Oktubre. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sammy, yung kasalukuyang Chief Minister, sa performance ng kanyang mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng Chief Minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. Sir, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang bilang number 1 sa listahan? Ginawa namin drawing of lots. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, o pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, pagdating naman dun sa mga senior, sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kaya lang pa magiging senior, yung mga bago. So, sinubukan naming pantayin yung pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10, raffle. Second 10, raffle. Tapos yung subsequent ones, first come, first serve. So, hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila sir dito para mauna. Hindi na. Yung unahan lang. Lamangan, unahan, hindi na. Ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mulat-mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na-re-elect, parang hindi na sila, never sila makakaabot doon. Hindi ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipafile? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, isa na sa ipafile namin tiyak yung standby authority na nais namin ibigay sa DOF o sa Presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Ang pagdedebatihan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng Presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil
ang dapat nating pagbasihan. At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Floods of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Pero matagal pa yung proseso na yan kasi i-amend nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch i-suspend temporarily habang ganyan ang situation? Hindi walang ganong kapangyarihan ng presidente na suspindihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahong ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considering yung situation, ipa-prioritize nyo po yan, yung bill na yan, yung standby? Imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize pero hindi para sa aking i-prioritize yon pag-uusapan Ang sa LEDAC. titigas daw ng mga ulo nyo. Pero baka naman hindi matigas ang ulo nila. Baka may sira. May sira po. Ito nakita nyo naman ang paliwanag po ng isang magaling na abogado na si Senador Chis Escudero. Pulidong-pulido yung paliwanag niya. At kung may tinatanong, diretsuhan at walang paligoy-ligoy pa, yung sa kabila ay talagang gigil na gigil dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay alam naman ng karamihan na pamumulitika lang yan at wala namang matibay na ebidensya. Yung laging tinuturo, confidential fund, si VP Sara lang yung pinaimbestigahan. At napaliwanag na rin naman yan. Karamihan kontento naman sa paliwanag ni VP Sara at kung ano po yung sinasabi po ng COA nung nasa House of Representatives pa na napag-usapan yan. Ngayon, lalo na ngayon, nalaman natin kung bakit pumirma yung ibang congressman dyan sa impeachment complaint, ay dahil sa budget lang naman. Ayun po sa kanila yan. Ayon po kay Maria Carmindas, I salute you, Senador Chis Escudero. Yung mga bida-bida dyan, the like of Loestro with feeling British accent. Napansin niyo pala yun. And tambaluslos. What now? Basta pa English na naman tong mga to. Sabi ni Aurora Benosa, talagang anti-Duterte ang gigil na gigil. Ganun lang naman talaga yan. Bakit gigil na gigil sila? Kasi habang tumatagal, palapit na yung 2028. Kaya pag dumating yung panahon na presidential election at nandyan makatakbo si VP Sara Duterte, walang pwedeng ipantapat dyan. Kaya walang ibang paraan kung hindi mapa-impeach siya. Kasi alam nyo naman, pag na-impeach po si Vice President Sara Duterte, hindi na po siya makakatakbong Pangulo sa 2028. Kaya yan talaga ang pinaka magandang paraan na naisip siguro nila para hindi makabalik sa Malacanang ang isang Duterte na mukhang mas matindi ito kay dating Pangulong Duterte. Maldita ito. Kaya yung mga gumagawa ng hindi maganda, ewan ko lang kung patatawarin pa kayo ng isang Duterte na mukhang susunod sa yapak ng kanyang tatay na kung saan galit na galit sa mga nagaganyan. Nako, isa din sa matatakot yan. Yung nagaganyan, nagpupulburon, nagtitinda ng pulburon. Siyempre, ikaw nagtitinda ng pulburon tapos Duterte ang nakaupo. Ay, kakabahan na naman kayo, di ba? Lugi negosyo. Kaya maaga pa lang, ito ang ginagawa nyo. Buti na lang meron tayong Senate President na matalino din naman pagdating sa batas. Ang dami nang nangyayari ngayon sa Pinas. Tumaas ang bilihin, ayan, tumaas yung langis, nagkagulo na sa ibang bansa. Pero ito pa rin, impeachment pa rin ang gusto talaga nila. Talaga naman. Ewan ko sa inyo hanggang kailan kayo. Sabagay, hanggang 2028 yan. Expect yan hanggang 2020 at 2028 yan. Kaya sa mga congressman dyan na kumakampi kay Tambi, yung mga hindi pa natatamaan ng gaba dyan, maniwala kayo sa akin. Kailangan nyo na ng pangontra. Isa-isa na kayong magabaan. Nandito na lang. Thank you. Bye-bye.